ng ng Obama administration ang kanyang war on drugs. Naging mas malapit din si Duterte sa China kaysa sa Amerika. Kinumpirma naman nila Marcos at Trump ang planong pagtatayo ng isang ammunition hub sa Subic kung saan ilalaga ng Amerika ang iba-ibang bala para sa iba-ibang sandata. We're going to have all the speedy missiles. We'll have the speedy ones, the slow ones, the accurate ones, the ones that are slightly less accurate. We have everything. But we will have more ammunition than any country has ever had. This is actually the United States is assisting the Philippines in what we call our self-reliance defense program. The reason that we have encouraged more interaction with the United States is because it is necessary. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, nasa 200 hanggang 300 ang paunang bilang ng mga magtatrabaho sa hub sa Subic. Pero inaasahan nilikha pa ito ng mas maraming trabaho dahil sa mga itatayong kalsada at iba pang infrastruktura. Nagtanungin naman kung dapat makikabahala ng Pilipinas ang posibleng pagganti ng China dahil sa naturang ammunition hub, malinaw ang naging sagot ng Pangulo. Are we not already a target for China? So I think that what we have to be thinking about is protecting the hapon, oras dito sa Washington, D.C. lumipad si Ludwig Ferdinand Marcos Jr. pabalik ng Pilipinas at inaasahang lalapag siya sa Manila Miyerkules ng July 23. Ayon sa Pangulo, pagkabalik niya ng bansa ay babalikan niya na iyong paghahanda niya para sa kanyang ika-4 na zona dahil ang kanyang talumpati 80% pa lamang daw ang nasusulat. Samantala kabayan, inanunsyo naman ng US State Department ngayong araw na magtutuloy sila ng 3 billion pesos na pondo para suportahan ang mga energy, maritime at economic growth projects ng Pilipinas. Bahagi niyang pondong yan ay ang isang 825 million pesos na assistance na kailangang aprubahan ng US Congress para masimulan na ang pagtatayo ng Luzon Economic Corridor. Ayon sa US State Department, ito ang kauna-unahang foreign aid na ilalabas ng Amerika matapos ipagputos ni Trump na itigil muna at reviewin muna ang foreign assistance na ibinibigay ng Estados Unidos sa ibang bansa. Live mula sa Washington, D.C. Maraming salamat, Katrina Domingo. Ng bayan sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawang pagkakatulot ng habagat at ng bagyong Christine. Bakit ito sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ngayong Miyerkules ng umaga, mga kapamilya, umakyat na rin po sa mahigit sa kalahating milyong pamilya o 1 milyon at 900,000 apektado ng masamang panahon. Samantalang 25,000 pamilya rito ang nanunuluyan muna sa evacuation centers. Umabot naman sa 7 ang naiulat na namatay, pero 2 pa lamang sa mga ito ang kumpirmado na ng NDRRMC. 7 rin ang sugatan at 8 ang nawawala. Pumalo naman sa 4 na bilyong piso ang pinsala sa mga infrastruktura. Sa tala naman ng Department of Agriculture, nasa 323 million pesos na ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura mula sa 8 rehiyon. Malaking bahagdan ang presyo ng mga bilihin. Ayon naman po sa Armed Forces of the Philippines, bukas ang siyam na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para po sa mga humanitarian assistance at disaster response operations. Samantala mga kapamilya, nandito pa rin nga po tayo sa Burgos Elementary School sa Rodriguez Rizal at patuloy pa rin po ang ating pamamahagi ng relief tax ng ating ABS-CBN Foundation sa Gitna Pamilya dito pa rin po sa Evacuation Center. Para naman po sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga kapamilya nating nasalanta ng habagat, maaari pa rin po kayo mag-donate ng bigas, mga ready-to-eat na pagkain, pati na rin po yung mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong mga donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street sa West Triangle, Quezon City. At
para naman po sa mga solutions, iskan lamang po ang QR code na nakikita sa inyong mga screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya, PayPal.